Binigyang diin ng mga mambabatas mula sa Kamara at sa Senado na bahagi talaga ng legislative process ang masusing pag-aaral ng Malacanang sa 2025 General Appropriations Bill. Tugon nila ito kasunod ng pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag munang ituloy ang paglagda sa budget bill sa Biyernes para mas mapag-aralan itong mabuti. Yan ang ulat ni Melales Moras. Nire-respeto ng mga kongresista ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag munang ituloy ang paglagda sa proposed 2025 national budget sa Biyernes para mas mapag-aralan pa itong mabuti. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chair Jill Bongalon, bahagi talaga ito ng proseso kaya't hindi dapat mag-alala ang publiko. Under the budget process, for a general appropriations bill to become law, kailangan po lagdaan ng ating pong Pangulo. O kung hindi niya po ito lalagdaan, yung tinatawag nating lapse into law. So with that, I guess he will exercise his veto power. And under the process, magko-communicate po ang ating presidente sa ating pong Kongreso. Sina House Assistant Majority Leader Jude Asidre at House Committee on Women and Gender Equality Chair Geraldine Roman, kapwa rin binigyang diin na tama lang din ang naging hakbang ng presidente. Hindi po kakaiba itong pangyayari na binibigyan panahon ng ehekutibo ang pag-review pa ng report ng forma ng budget. It's only an indication that the president is dutiful about exercising his role in the budget-making process. Ito po'y senyales na nasa isang malusog at masigasig tayong demokrasya. Kudos sa ating Pangulo at we look forward to a better. Alam mo, lahat naman namang bagay sa mundo na-improve naman yan, di ba? We just have to listen to one another. Sa panig naman ng Senado, iginagalang din ng mga senador ang naging pasya ng presidente. Ayon kay Senate President Francis Escudero, bahagi lang din ito ng sistema ng checks and balances sa konstitusyon. Habang para kay Senate Committee on Finance Chair Grace Poe, senyales din ito ng isang healthy democracy. Isa sa mga pinupuna sa ilalim ng 2025 budget proposal ay ang alokasyon para sa ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Pero muli naman itong ipinagtanggol ng mga kongresista at kumpiyansa raw silang hindi ito mavivito. I can speak for my constituents in Bicol. Dinaanan po ng 2-3 bagyo nitong mga nakaraang buwan. And AKAP saved them. We will respect the president, whatever the decision will be in the end, but we hope lang, ako personally, I hope lang that the program will be judged based on its merits. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.